Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang bansang Malaysia ay may maunlad na ekonomiya. Ang Malaysia ay nasa listahan ng mga bansang may pinakamahusay na ekonomiya ng nakaraang taon. Ngunit kahit na ganon, kilala ang Malaysia dahil sa korupsyon. Isang political party lang kasi ang namamahala sa Malaysia ng mahigit 65 years. Para sa kwentong ito, naging laman ito ng maraming balita dahil isang babae na biktima ng kawalan ng katarungan sa Malaysia. Ang babae ay sinasabing naipit sa maduming politika ng Malaysia. Ang babae ay kinilalang si Shari Buugin Altantuya o Ana. Si Ana ay ipinanganak ng May 6, 1978 at isang Mongolian. Lumaki si Ana at ang kanyang kapatid na babae sa Soviet Union kasama ang kanilang mga magulang. Sa paglaki ni Ana, naging fluent siya sa mga lengguwaheng Mongolian, Russian at Chinese. Kalaunan, naging magaling din siyang sumulat, magbasa at magsalita ng English at French. Bumalik si Ana at ang kanyang pamilya sa Mongolia ng taong 1990. Makalipas ang ilang taon, nakilala ni Ana sa isang party ang sikat na singer na si Mayday, na 2 taon ang tanda sa kanya. Kalaunan, nagkaroon sila ng relasyon at nagpakasal. Taong 1996 nang ipinanganak ni Ana ang panganay niya kay Mayday. Subalit matapos ang 2 taon ng June 1998, naghiwalay na si Ana at ang kanyang asawa. Pakiramdam kasi ni Ana hindi na ibibigay ni Mayday ang atensyon na kailangan niya dahil busy ito sa mga concerts ng kanyang banda. Maganda si Ana kaya kahit na pagti-teacher ang kinuha niyang kurso, siya ay naging isang model. Lumipad papuntang France si Ana para mag-aral sa isang modeling school. Iniwan ni Ana ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Subalit matapos ang ilang buwan, bumalik si Ana sa Mongolia at naging isang translator. Taong 2003, muling ikinasal si Ana at nagkaroon sila ng pangalawang anak pero agad din silang naghiwalay. Muli, ang anak ni Ana ay iniwan niya sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Itinoon na lang ni Ana ang kanyang atensyon sa trabaho bilang translator. At dahil sa kanyang trabaho, may pagkakataon na naa-assign siya sa China, Singapore at Malaysia. Marami din siyang nakikilalang mga maiimpluwensyang tao at mula sa politika. Taong 2004, habang siya ay nasa Hong Kong, nakilala ni Ana ang 44-year-old na lalaki na si Abdul Razak Baginda o Mark. May asawa at mga anak na si Mark. Naging isang lecturer si Mark sa Malaysian Armed Forces Defense College at naging head ng Strategic Studies. Bukod doon, kilala din si Mark bilang political advisor ng dating Malaysian Prime Minister na si Najib Razak o Danilo. Silang dalawa ay malapit na magkaibigan. Nalaman ni Mark na si Ana ay isang magaling na translator kaya kinuha niya ito para sa isang transaksyon. Nagpunta sina Mark at Ana sa Paris para maghanap ng kumpanyang bibilhan nila ng submarine para sa bansang Malaysia. Nang nasa Paris na sila, dito nakilala ni Ana ang dating Prime Minister na si Danilo. At kalaunan, nahanap ni Mark ang kumpanya na Direction des Constructions Navales o DCN na mula France. 3 submarine ang binili ni Mark at Danilo mula sa kumpanya para sa bansang Malaysia. Naging malaki ang papel ni Ana sa naging transaksyon na ito bilang translator. Ang halaga ng biniling submarine ay 1.2 billion euro o 72 billion pesos. Di umano, sinuhulan daw ng DCN sina Mark at Danilo para sa kanila bumili ng submarine. Tumanggap si Mark ng 1 billion euro o 60 billion pesos mula sa nasabing kumpanya. Nakita umano ang suhulan na ito ni Ana. Bukod sa pagiging translator, naging magkalaguyo sina Mark at Ana. Habang sila ay nasa Paris, madalas mag-date sina Mark at Ana sa mga mamahaling restaurant. Madalas din bigyan ni Mark si Ana ng mga mamahaling bag, damit, sapatos at iba pa.
Binibigyan din ni Mark si Ana ng pera para pangtustos sa kanyang mga anak. Matapos ang isang taon, pinutol na ni Mark ang ugnayan nila ni Ana at nakipag-break na sa babae. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag ni Ana at nagtatago na lang sa loob ng kanyang mansyon. Pero hindi tumigil si Ana. Gusto niya ng permanenteng relasyon kay Mark. Sinubukan ni Ana ang lahat para makita si Mark pero talagang iniiwasan na siya nito. Taong 2006, kinailangan na ni Ana na umuwi sa Mongolia. At dahil hindi niya na makontak si Mark, sinulatan ni Ana si Mark at sinabing, "Tawagan mo ako at kung hindi ay pupunta ako sa bahay mo." Ngunit hindi naman nakatanggap ng kahit anong sagot pabalik si Ana mula kay Mark kaya nagpasya siya na pumunta na ng Malaysia. Sinabi ni Ana sa kanyang pamilya na pupunta siya sa Malaysia para sa isang malaking trabaho. Tinanong siya ng kanyang tatay na pangalanan na lang nating Steve kung ano ang pakay niya sa pagpunta doon. Tinanong din niya si Ana kung may kakilala ba siya doon. Sumagot naman si Ana na makakasama niya ang big boss at ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Mark. Ngunit lingid sa kaalaman ng pamilya ni Ana, siya ay pupunta sa Malaysia para ayusin ang kanyang relasyon kay Mark. Nang nasa Malaysia na siya, muling kinontak ni Ana si Mark para sabihin na kukunin na niya ang kanyang komisyon mula sa illegal na transaksyon. Kung hindi daw ito ibibigay ni Mark, nagbanta si Ana na isisiwalat niya ang kanyang nalalaman. Ang hinihingi ni Ana na pera ay nagkakahalaga ng $500,000 o 28 million pesos. Pero hindi pa din sumagot si Mark kay Ana at hindi pa rin niya ito pinansin. Dahil sa mga pagbabanta at pangaharas ni Ana kay Mark, binigyan si Mark ni Prime Minister Danilo ng 2 personal bodyguard. Sila ay sina Chief Inspector Azila Hadri o Henry, 30 years old, at si Corporal Cyril Azmar Umar o Edgar, 35 years old. Nang mga panahon na ito, problema na kung ituring ni Mark si Ana kaya naman gusto niyang mawala na ang kanyang ex-girlfriend. Doon na sinabi ni Mark kay Henry ang tungkol kay Ana. Ipinagyabang naman ni Henry kay Mark na marami na siyang napatay na tao at pwede daw niyang gawin iyon kay Ana. Pumayag naman si Mark pero ayon sa kanya, sinabi niya kay Henry na takutin lang si Ana at huwag papatayin. October 14, 2006, personal na pinuntahan ni Ana ang mansyon ni Mark. Sa labas ng mansyon, nagsisisigaw si Ana at tinatawag si Mark. Ang iskandalong ito ay nakita ni na Henry at Edgar. October 18, 2006, nagpunta si Ana sa police station dahil tila may sumusunod umano sa kanya at natatakot siya para sa kanyang buhay. Ayon sa affidavit ni Ana, "Isang normal na babae lang ako na gustong makita ang lalaking mahal ko na nagsisinungaling sa akin. Nangako siya sa akin tungkol sa maraming bagay, pero ngayon ay gusto na niya akong biglang ipakulong o ipapatay. Siguro nga kasalanan ko na binablackmail ko siya, pero dahil sa mga kasinungalingan niya, nagkaroon na ako ng mga problema. Kung may mangyari sa akin, si Mark lang ang dapat niyong hanapin." Nang gabi din na iyon matapos niyang magpunta sa police station, pumunta ulit si Ana sa bahay ni Mark. Pero bago pa man mapindot ni Ana ang doorbell, pwersahan siyang sinakay ng 2 lalaki sa kotse na walang plaka. Ang lalaki ay mga bodyguard ni Mark na sina Henry at Edgar. Dinala ni Henry at Edgar si Ana sa isang liblib na lugar. Sa lugar na iyon, binaril nila si Ana na agad niyang ikinamatay. Pagkatapos ay pinasabog ito. October 19, 2006, nang hindi na makontak si Ana ng kanyang pinsan na nasa Malaysia, nag-report na ito sa pulis. Hindi na nadetalya sa mga balita kung paano natunton ang labi ni Ana pero nahanap nila ang parte ng gubat kung saan namatay si Ana. May mga bakas pa ang kanyang labi at dinala ito sa laboratorio para sa DNA test.
Lumabas na positibong si Ana ang natagpuang labi. Sa investigasyon, lumalabas na ang gamit na pangpasabog ay hindi basta-basta dahil makukuha lang ito kapag ikaw ay nasa hanay ng kapulisan o militar. Makalipas naman ang ilang linggo, inaresto ang ilang mga taong sangkot sa pagkamatay ni Ana. Ito ay walang iba kundi si Mark, Henry at Edgar. Sila ay kinasuhan ng murder, habang si Mark naman ay kinasuhan ng abetting the murder. Lahat sila ay kinulong habang naghihintay ng kanilang trial. Sa pahayag ni Mark, itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagkamatay ni Ana. Ayon naman sa abogado ni Henry at Edgar, hindi kilala ng dalawa si Ana at hindi pa nila ito nakasama. Kaya bakit naman nila ito dudukutin at papatayin? Wala din silang motibo para patahimikin ang isang babae na hindi naman taga-Malaysia. Sa korte, ipinakita ng prosecution ang ebidensya ng isang pirasong alahas sa mismong jacket ni Henry. May nakuha din silang tsinelas na may bakas ng dugo ni Ana sa likod ng sasakyan ni Henry. Sa trial ni Mark, dinala niya bilang witness ang kanyang private investigator na si Bala o si Banjo. Pero si Banjo ay bumaliktad at ibinunyag ang itinatagong lihim ni Mark. Ayon kay Banjo, bukod kay Mark, nagkaroon din daw ng relasyon si Ana kay Prime Minister Danilo. Sa isang conference, ipinakilala si Ana ni Prime Minister Danilo kay Mark. Sabay-sabay pa nga kumain sina Ana, Mark at Danilo sa isang restaurant sa Paris. Ipinasa umano ni Prime Minister Danilo si Ana kay Mark para hindi na siya maging laman ng kontrobersya habang naghahanda siya na maging Deputy Prime Minister noon. Si Danilo ay naging Prime Minister ng Malaysia mula 2009 hanggang 2018. Ang Prime Minister ang isa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ng Malaysia. Dagdag pa ni Banjo, alam ni Danilo ang tungkol sa pang-blackmail ni Ana at ang utos ni Mark para ipapatay ang babae. Matapos umano malaman ni Ana na malaki ang nakuha ni Mark at Prime Minister Danilo sa pagbili ng mga submarine, hingi si Ana ng $500,000 o 28 million pesos. Pinangakuan nila si Ana ng pera dahil kung wala siya ay hindi magiging matagumpay ang deal. Matapos ang ilang araw, nagbigay naman mismo si Prime Minister Danilo ng sarili niyang bersyon ng nangyari. Ayon kay Danilo, hindi niya nakasama at nakilala kahit kailan si Ana. Naniniwala siya na lalabas ang katotohanan at hindi siya natatakot dahil wala siyang ginagawang masama. At kinabukasan, bigla na lang binawi ni Banjo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa Prime Minister at bigla na lang siyang nawala. Walang nakakaalam kung nasaan siya at tingin ng kanyang abogado na suhulan na si Banjo o hindi naman kaya ay tinakot. June 2007, ang pamilya ni Ana ay nagkaso kina Henry, Mark, Edgar at sa gobyerno ng Malaysia para sa danyos ng pagkamatay ni Ana. Humihingi sila ng 100 million Malaysian ringgit o 1 billion pesos bilang danyos. October 2008, lumabas ang balita na napawalang sala sa korte si Mark sa kasong hinaharap niya. Naglabas din siya ng statement sa isang press conference. Ayon kay Mark, siya at si Prime Minister Danilo ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Ana. Hindi daw kahit kailan nakilala ni Prime Minister Danilo si Ana. Taong 2004 daw kasi nakilala ni Mark si Ana, pero taong 2002 pa nila binili ang submarine. Kaya paano daw mangyayari na andun si Ana? February 2009, hiniling ni Henry sa korte na sana ay wag siyang hatulan ng bitay sa pagpatay kay Ana. Dagdag pa ni Henry, nagsilbi lang daw siyang panakipbutas o scapegoat para protektahan ang mga tao na talagang may kinalaman sa krimen. Subalit hindi pinakinggan ng korte si Henry. April 2009, napatunayang guilty si Henry at Edgar. Sila ay hinatulan ng bitay para sa pagpatay kay Ana.
Umapila naman agad silang dalawa sa kanilang hatol. Halos 3 taon ang lumipas, biglang nagparamdam muli si Banjo matapos niyang magtago sa India. Sinabi ni Banjo na ang lahat ng una niyang sinabi ay totoo. Nagawa lang daw niyang bawiin ang mga ito dahil may mga pulis at sundalo na aaligid-aligid sa kanilang bahay. Natakot siya at ang kanyang pamilya kaya pinili nilang manahimik at umalis. Ayon sa asawa ni Banjo, pinilit silang umalis ng mga lalaki at sinigurado naman na bibigyan sila ng pera. Tinanong ng asawa ni Banjo kung sino ang nag-utos at sumagot naman ang lalaki na ang nag-utos ay si Prime Minister Danilo. August 2013, napawalang sala ng Court of Appeal sina Henry at Edgar. Ayon sa mga judge, hindi na patunayan ng prosecution na may motibo sina Henry at Edgar sa krimen. Kulang din daw ang testimonya ng mga witnesses na nagsasabi ang dalawa ang totoong mga sospek, kaya agad silang pinalaya. Umapila naman agad ang prosecution matapos mapawalang sala ang dalawa. Maging ang tatay ni Ana at maraming tao sa Malaysia ay hindi naging masaya sa naging desisyon ng korte. Isang video naman ang kumalat sa Malaysia at ang nandun ay si Edgar. Sinabi ni Edgar sa video na walang kinalaman si Prime Minister Danilo sa pagpatay kay Ana. Subalit 2 taon matapos ang pagpapalaya kina Henry at Edgar, ang Federal Court ay binawi ang pagpapawalan sala kina Henry at Edgar. Ibinalik ang hatol sa kanila na bitay. Ngunit ng mga panahon na ito, wala na ang isa sa mga sospek na si Edgar. Nang makalaya siya, si Edgar ay lumipad papuntang Australia. Sa tulong ng Interpol notice, si Edgar ay hinuli at ikinulong sa Villawood Immigration Detention Center. Gusto ng Malaysia na ibalik ng Malaysia si Edgar. Pero ito ay imposible dahil walang kasunduan ng extradition sa pagitan ng Australia at Malaysia. May batas din ang Australia na hindi pwedeng i-deport ang mga tao sa mga bansa kung saan may hatol ng bitay. Kaya nga masasabing si Edgar ay nailayo mula sa hatol ng kamatayan. Dito na din nagsimulang ikwento ni Edgar ang version niya ng pangyayari. Ayon kay Edgar, sinabi daw sa kanya ni Henry na sila ay may special operation mula sa utos ni Prime Minister Danilo. Kaya sumunod naman si Edgar at hindi na nagtanong pa. Ang babaeng target umano nila ay ginugulo si Mark. Isiniwalat ni Edgar na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Ana. Siya lang ang kumidnap dito at ibinigay ito kay Mark. Iginit niya na ang totoong pumatay kay Ana ay malaya pa din hanggang ngayon. Ibinulgar din niya na magmula nang mamatay si Ana, siya ay minamanipula ng mga tao sa politika. Sinabi din ni Edgar na ang video niya noon ay nagawa lang niya dahil siya ay binayaran para protektahan si Prime Minister Danilo. Nakatanggap umano siya ng $200,000 o 11 million pesos para gawin ang video. Matapos nun, regular na siyang nakakatanggap ng pera mula sa taong hindi niya kakilala. Ang lahat ng mga ebidensya na nakuha mula kay Edgar ay pawang mga peke at plinanta lang para pagmukain na siya ang pumatay kay Ana. Isang kamag-anak naman ni Edgar na nasa Australia ang nagsabi na umamin sa kanya si Edgar na may ginawa itong masama sa isang babae. Sinabi umano ni Edgar sa kanya na hindi lang siya at si Henry ang may kinalaman sa krimen. Kasama niya din umano si Mark. Sinabi din daw ni Edgar sa kanya na ang bumaril kay Ana ay si Mark. Napag-utusan lang daw sila ni Henry dahil kung hindi nila gagawin yun ay sila ang isusunod kay Ana. Sa kabilang banda naman, si Henry ay nanatiling nakakulong sa Malaysia. Nanindigan si Henry na siya ay inosente at walang kinalaman sa pagkamatay ni Ana. Sa investigasyon naman ng gobyerno ng France, lumabas na ang nakuhang komisyon ni Mark mula sa pagbili ng submarine ay transfer sa kumpanyang Pere Mecar. At di umano ang may-ari ng kumpanyang ito ay si Prime Minister Danilo. Taong 2018, natalo sa eleksyon si Prime Minister Danilo.
Matapos nito, inaresto siya ng Malaysian Anti-Corruption Commission dahil sa 42 million Malaysian ringgit o 500 million pesos na pondo ng kanilang bansa ay nasa kanyang personal bank account. Napatunayan siyang guilty sa iba't ibang kaso ng korupsyon at hinatulan siya ng 12 years na pagkakakulong. Pero nito lang, February 2, 2024, dahil sa kanyang apela, ibinaba sa 6 na taon na pagkakulong na lang ang hatol kay Prime Minister Danilo. Kasalukuyan siyang nakakulong at siya ang pinakaunang Prime Minister na nakulong sa kasaysayan ng Malaysia. December 6, 2022, nanalo ang pamilya ni Ana sa kaso na kanilang isinampa. Inutusan ng korte sina Mark, Henry, Edgar at gobyerno ng Malaysia nang magbayad sa pamilya ni Ana ng 59 million pesos. Bukod doon ay kailangan din nilang magbayad ng isa-isa ng 297,000 pesos. January 2023 ay agad namang umapila si Mark para sa kanyang kaso. Nanindigan si Mark na siya at si Danilo ay walang kinalaman sa pagpatay kay Ana. Iyon na din ang huling balita kay Mark at wala nang nasabi kung nasaan na siya ngayon. Taong 2023, napakawala naman si Edgar mula sa detention center sa Australia matapos na makulong ng 9 na taon. Ang panganay na anak ni Ana ay 24 years old na ngayon, pero hindi siya kinupkop ng kanyang sikat na tatay dahil may sarili na itong pamilya. Sa kasamang palad, ang bunsong anak naman ni Ana ay pumanaw ng taong 2017. Mahirap lang kasi ang pamilya ni Ana at walang pera kaya hindi nila napagamot ang anak ni Ana. Para sa tatay ni Ana, naniniwala siya na makakamit pa din nila ang hustisya sa pagkawala nito. Naniniwala ang pamilya ni Ana na hindi pa napaparusahan ang totoong may gawa ng krimen. Sa inyo pong palagay, totoo kayang may kinalaman ang Prime Minister ng Malaysia at ang iba pa sa nangyari kay Ana? Posible kayang na-frame up lang siya para mapababa siya sa kanyang matagal ng posisyon sa gobyerno at dahil na rin sa politika? Ano sa tingin nyo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!